Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Indonesia. Ang bansang ito ay minsan ding tinawag na Dutch East Indies or Netherlands East Indies. Jakarta ang kapitolyo ng bansang ito na siyang nagsilbi ding economic, cultural at political center ng bansa. Popular ang lugar na ito sa mga turista dahil sa mayaman nitong cultural heritage, masasarap na pagkain at masaya at makulay na nightlife. Sa kasalukuyan, mayroong higit 10 milyon ang populasyon sa sentro ng Indonesia. Sa lugar na ito ay pinanganak ang magkaibigang Wayan Mirna Salihin at Jessica Wangso. Si Jessica Wangso ay pinanganak noong 1988 sa Jakarta, Indonesia. Nagmula si Jessica sa isang napakayamang pamilya. Siya ang pinakabata sa 3 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Winardi at Imelda Wangso. Dahil lumaki sa karangyaan, masyadong na-spoiled ng kanyang mga magulang itong si Jessica. Pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang isang napakalaking kumpanya na nag-i-import ng mga produktong plastic sa Indonesia. Ang pamilya ni Jessica ang isa sa pinakamalaking distributor ng plastic sa bansang iyon. Binansaga ng mga tao ang ama ni Jessica na si Winardi bilang plastic king ng Indonesia. Karamihan ng pamilya sa bansang iyon ay mahirap lamang, mga pamilyang may average income na $4 a day. Ang pamilya ni Jessica ay isa sa mga pinalad na magtamasa ng marangyang buhay. Dahil hindi nga problema ang pera, palaging nakukuha ni Jessica lahat ng anumang kanyang gustuhin. Material na bagay, mamahaling damit, sapatos, maging mga kaibigan. Taong 2005, nagdesisyon ang mga magulang ni Jessica na lumipat sa Australia dahil iyon ang main market ng kanilang business. Bumili ang mga magulang niya ng isang magandang bahay sa Double Bay, isa sa mga pinaka-class na residential area sa Australia. Ang maliit na lupa sa lugar na iyon ay nagkakahalaga ng $1,000,000. 2 malalaking lote ang binili ng kanyang ama para may sapat na lugar para sa buong pamilya. Nang magdesisyon na lumipat ang mga magulang ni Jessica sa Australia ay nagpaiwan naman itong si Jessica sa Jakarta upang tapusin ang kanyang high school education. Nang mga panahong iyon, kumuha ang mga magulang ni Jessica ng mga katulong at alalay na magbabantay at mag-aalaga kay Jessica habang nasa Australia sila. Maliit pa lamang si Jessica ay nahilig na ito sa mga video games. Bukod doon ay may talento din ito sa pagpipinta. Dahil dito, nagdesisyon si Jessica na kumuha ng graphic design nang tumuntong ito ng college. Nang makatapos naman ng high school ay tumulak na rin ito papuntang Australia upang makasama ang kanyang pamilya. Nag-enroll naman ng college si Jessica sa Billy Blue College of Design. Kahit na nasa iisang bansa, mas ginusto ni Jessica na humiwalay ng bahay sa kanyang mga kapatid. Marahil ay nais nito ng kalayaan na hindi naman hinadlangan ng kanyang mga magulang. Nagsimula na nga ang college life para kay Jessica at dito na siya nagkaroon ng mga kaibigan na kasing edad niya. Ayon sa mga kaibigan niya, masigla at masayahin itong si Jessica. Palaging may ngiti sa kanyang mga labi at walang dull moments kapag kasama nila ang dalaga. Nang mga panahong iyon, nakilala at naging kaibigan din ni Jessica ang dalagang si Wayan Mirna Salihin. Katulad ni Jessica, si Mirna ay nagmula din sa isang napakayamang pamilya sa Jakarta. Ang ama ni Mirna na si Eddie Salihin ay isang successful na businessman katulad ng ama ni Jessica. Si Mirna ay mayroong kakambal na nagngangalang Sandy at mayroon din itong boyfriend na nagngangalang Arif Somarco. Nag-aaral din doon ng college si Arif sa Melbourne habang si Mirna naman ay nag-aaral sa Sydney. Dahil parehas na taga-Indonesia at parehas na galing sa mayamang pamilya, mabilis na nag-click si Jessica at Mirna. Parehas ang ugali ng dalawa kaya't magkasundo sila.
Parehong mahilig sa art and designs, independent at parehong merong strong personalities. Ngunit hindi katulad ni Jessica na isang social butterfly. Si Myrna naman ay reserved at palagi lamang tahimik. Kahit nagaling sa mayamang pamilya, mas gusto ni Myrna ang simple at tahimik na buhay, hindi katulad ni Jessica na talagang show off at palaging gusto na siya ang sentro ng atensyon ng lahat. Sa kabila ng pagkakaibang ito, naging napakasaya pa rin at memorable ng university life para sa mga dalaga. Nagkaroon din ng dalawa pang kaibigan sina Jessica at Myrna sa katauhan ni Hani at Vera. Si Hani at Vera ay mga international students din na galing din sa mga mayayamang pamilya sa Jakarta. Mabilis namang tumakbo ang panahon at dumating na nga ang graduation day ng mga dalaga. Matapos ang graduation, mas pinili ni Myrna na bumalik ng Jakarta kasama ang kanyang nobyong si Arif. Ngunit para kay Jessica, nasa Australia na ang kanyang buhay kaya't nanatili ito sa Australia kasama ang kanyang pamilya. Nang mga panahong iyon, hindi na masyadong nakakapag-usap si Jessica at Myrna. At dahil doon, naging malayo na ang loob nila sa isa't isa. June 2015, nagdesisyon si Myrna na muling bumisita ng Australia para sa isang maigsing bakasyon. Nais niyang mag-ikot, mag-shopping at makipagkita sa kanyang mga kaibigan from the university. Dito na muling kinontak ni Myrna si Jessica makalipas ang 4 na taon. Nang mga panahong iyon, kaka-engage pa lamang ni Myrna sa kanyang nobyong si Arif at pinaghahandaan na nga ng dalawa ang kanilang nalalapit na kasal. Ngunit hindi katulad ni Myrna. Naging napakagulo ng buhay ni Jessica sa Australia. Nagtrabaho si Jessica bilang graphic artist sa New South Wales Ambulance. Nagkaroon din ito ng long-time boyfriend na nagngangalang Patrick. Ngunit hindi naging magandang impluensya itong si Patrick kay Jessica. Gumagamit ito ng bawal na gamot na palagi nilang pinag-aawayan ng dalaga. Masyado namang na-obsess itong si Jessica kay Patrick at dumating sa punto na gusto nang makipaghiwalay ng binata sa dalaga. Hindi ito kaya ni Jessica kaya't hinaras ni Jessica si Patrick at kung ano-anong mga karahasan ang ginawa nito sa kanyang nobyo. Nagkaroon din si Jessica ng depression at ilang beses ding tinangkang kitlin ang kanyang buhay. Napakalaki ng ipinagbago nito at hindi na siya ang dating Jessica na masayahin at magaan kasama. Nalaman ito ni Myrna at nag-alala ito para sa kaibigan. Dahil malalim din ang kanilang pinagsamahan, hindi nagdalawang isip si Myrna na magbigay ng payo sa kaibigan nang magkita sila. Sinabi ni Myrna kay Jessica na hindi magandang impluensya sa kanya si Patrick at kung nais niyang bumuti ang kanyang sitwasyon ay kailangan niyang hiwalayan ang kanyang nobyo. Akala ni Myrna ay tatanggapin ni Jessica ang kanyang payo. Ngunit sa halip na sumagot ay nanahimik lamang si Jessica na tila malalim ang iniisip. Maya-maya pa ay tumayo ito, binitbit ang kanyang bag at lumabas ng restaurant nang walang paalam. Naguguluhan man, dito na narealize ni Myrna na malaki na talaga ang pinag-iba ng kanyang kaibigan at hindi maganda ang pagtanggap ni Jessica sa payo na kanyang ibinigay. Sa pagkakakilala ni Myrna kay Jessica, maaaring matagalan bago ulit siya nito kausapin, ngunit sa puso niya ay wala siyang ibang hangad kundi ang mapabuti ang kanyang kaibigan. Sa isip naman ni Jessica, pakiramdam yata ni Myrna ay mas magaling na ito sa kanya. Mas nakakaangat dahil maayos ang buhay nito at ikakasal na nga. Dito na nabuo ang galit at inggit sa puso ni Jessica sa kanyang kaibigang si Myrna. Masyado itong mayabang kaya't kailangan niya itong turuan ng leksyon. Isinangguni naman ni Myrna ang pangyayaring ito sa kanyang nobyo at nagdesisyon ito na huwag munang makipagkita muli kay Jessica ng mag-isa. Kinalma naman ni Arif ang kanyang nobya at sinabing hindi na niya kailangang mabahala dahil ilang araw na lamang naman ay babalik na ulit sila ng Indonesia. November 2015, 5 buwan matapos ang pagkikita ng magkakaibigan, natuloy na nga ang mala fairy tale na kasalan ni Myrna at Arif. Nagpakasal ang dalawa sa Bali at imbitado din ang ilang malalapit na kaibigan nila sa Australia, maliban kay Jessica. Napakaganda ni Myrna ng araw na iyon. Bakas sa mukha ng bride na masayang-masaya ito at kontento sa kanyang buhay. Mayaman, matalino, may gwapong asawa. Mahal siya ng kanyang asawa at mahal siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan.
na parang nasa kanya na ang lahat at wala na siyang mahihiling pa. Nakarating ang balitang ito kay Jessica at hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Hindi pa rin niya napapatawad si Myrna ng mga puntong iyon kaya't nagpupuyo sa galit si Jessica nang malamang isa na namang milestone ang natsika nito sa kanyang buhay. Hindi matanggap ni Jessica na napag-iiwanan na siya ni Myrna, gayong pareho naman silang galing sa napakayamang pamilya na parang nakalimutan na siya ng kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng mga isiping ito, nagpatuloy si Jessica sa pagsira ng kanyang buhay. Ilang buwan bago ang nasabing kasalan, August 2015, ibinangga ni Jessica ang kanyang pulang Audi A3 na sasakyan sa isang nursing home bandang 2:00 ng madaling araw. Nagmamaneho ito ng lasing at sumalpok ang sasakyan niya sa brick wall na malapit naman sa sleeping quarters ng mga matatandang namamalagi sa nasabing nursing home. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa insidenteng iyon maliban kay Jessica. Nagkaroon ito ng mga gasgas at pasa at nagkaroon din ng fracture sa dibdib na agad din namang nagamot sa ospital. Nakadagdag pa nga sa depression ni Jessica nang bigla siyang matanggal sa trabaho 4 na buwan lamang ang nakakalipas nang magsimula siya sa kumpanya. Ngunit ang pangyayaring ito ay tila normal na sa buhay ni Jessica. Nang taong iyon, 5 beses na palang naiisakay sa ambulansya ang dalaga. Sinasamantala ni Jessica ang bawat pagkakataon na makukuha nito upang saktan ang kanyang sarili. Ilang beses na din pala itong nagtangkang magpakamatay. Dahil pakiramdam ni Jessica ay mag-isa na siya at wala ng direksyon ang kanyang buhay, palagi itong nagpapakalasing na kalimitan ay nahahantong sa mga away. Dahil sa magulong buhay na ito ni Jessica, naging rutina nga ng mga pulis na bisitahin ang dalaga sa kanyang apartment upang masiguro na ayos lamang ito. Dito na na-realize ni Jessica na walang nangyayaring maganda sa kanya sa Australia, kaya't nagdesisyon itong bumalik ng Indonesia. Bumili ito ng tiket at sumakay ng eroplano upang iwanan ang magulong buhay niya sa Australia. 2 araw matapos lumapag ng Indonesia, tinawagan naman ni Jessica si Myrna upang magkape. Hindi komportable si Myrna noong una, kaya kinontak niya ang kaibigang si Honey para may kasama siya sa pakikipagkita kay Jessica. Napagkasunduan ng 3 magkakaibigan na magkita noong January 6, 2016, bandang 5:00 ng hapon sa Olivier Cafe, isang coffee shop sa Grand Indonesia Shopping Mall. Nangako itong ililibre ang mga kaibigan ng kape at merienda. Nang araw na iyon, dumating si Jessica sa coffee shop bandang 3:30 ng hapon, 1 oras at kalahati bago ang itinakdang pagkikita. Nagmasid-masid ito sa loob at matapos ang 2 minuto, lumabas itong muli ng coffee shop. Makalipas naman ang 42 minutes, bumalik itong muli ng coffee shop bit-bit ang 3 paper bag ng Bath & Body Works na may laman namang body wash. Umupo ito sa may dulong lamesa at pagkatapos ay tumungo na sa counter upang umorder ng kanilang inumin. Bandang 4:15, umorder si Jessica ng isang Vietnamese iced coffee para kay Myrna at 2 cocktail drinks naman para sa kanya at kay Honey. Bandang 5:15 naman ng hapon, dumating na nga sina Myrna at Honey sa coffee shop. Nagyakapan ang magkakaibigan at saka umupo sa kanilang pwesto. Dahil medyo mainit ng araw na iyon at medyo uhaw na rin si Myrna, tinikman kaagad ni Myrna ang kapeng in-order para sa kanya ni Jessica. Nang malagok ni Myrna ang kape ay biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya sa 2 kaibigan na may kakaibang lasa ang kape at parang nahihilo at nasusuka siya. Makalipas naman ang 2 minuto, lumaglag ang ulo ni Myrna at dito na ito nagkumbulsyon. Nahimatay si Myrna at biglang bumula ang kanyang bibig. Hindi alam ng 2 magkaibigan ang gagawin kaya't dali-dali silang humingi ng saklolo sa mga taong nandoon. Agad namang tumakbo ang mga staff pati ang manager ng coffee shop palapit sa kanila. Tumawag na din ng ambulansya ang mga taong nadudoon upang mabilis na maisugod si Myrna sa ospital. Habang nagkakagulo ang lahat, walang nagawa si Jessica kundi tanungin ang staff ng coffee shop kung ano ba ang inilagay nila sa kape ng kaibigan. Dali-dali namang hinagip ng manager ng coffee shop ang basong ininuman ni Myrna, sinil niya rin ito kung sakaling kailanganin iyon ng mga pulis.
5 minuto lamang ang layo ng ospital mula sa Olivier Cafe. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na umabot si Myrna sa ospital ng buhay. Nakarating na rin ang nakakalungkot na balitang ito sa asawa ni Myrna na si Arif. Lakad at takbo ang ginawa nito upang agad na mapuntahan ang kanyang asawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya naantay pa ni Myrna. Hindi makapaniwala si Arif sa nangyayari. Paanong patay na ang kanyang asawa? Parang masisiraan ito ng ulo dahil ilang linggo pa lamang silang naiikasal sa Bali. Ang saya-saya pa nilang dalawa, ang dami nilang plano. Hindi pa nga rin sila nakakapag-honeymoon ni Myrna. Paanong sinasabi ng mga tao na patay na ang kanyang asawa? Kaninang umaga lamang ay magkasama sila. Wala itong sakit, malakas at masaya. Paano ngayon ay hindi na ito humihinga? Gusto mang buhayin ni Arif si Myrna. Ngunit hindi siya Diyos, kaya't wala siyang magawa. Wala siyang ibang mapagtanungan kundi ang dalawang taong kasama ni Myrna nang mangyari ang insidente. Ang dalawang malalapit nilang kaibigan na si Jessica at Honey. Mabilis din namang kumilos sa mga pulis upang isagawa ang kanilang investigasyon. Kinausap nila ang mga tao sa coffee shop at kinuha ang mga footage mula sa CCTV. Nang araw na iyon, 10 Vietnamese coffee lamang ang nai-serve ng Olivier Cafe. Wala namang nagreklamo sa 9 na naunang customers at tanging si Myrna lamang ang nagkaroon ng reaksyon nang inumin nito ang kape. Nalaman din ng mga pulis na itinabi pala ng manager ng coffee shop ang basong ininuman ni Myrna kaya't kinuha nila iyon upang isailalim sa forensic examination. Makalipas ang 3 araw, lumabas ang resulta ng eksaminasyon. At dito ay nakumpirma na meron ngang cyanide ang kaping ininom ni Myrna. Dito na rin nakita ng mga pulis ang kakaibang ikinilos ni Jessica ng araw na iyon. Katulad ng nabanggit kanina, dumating si Jessica sa coffee shop 1 oras at kalahati bago mag-alas 5. Mapapansin din sa CCTV na pumasok ito sa front door at saka umupo sa isang silya. Makikita din sa footage na tila nagmamasid ito at tumitingin sa may kisame. Tila sinisipat nito kung saan nakalagay ang mga CCTV sa loob ng coffee shop. Maya-maya pa, lumabas na ito at bumalik makalipas ang 42 minutes. Bitbit naman ang paper bag na may lamang regalo para sa kanyang mga kaibigan. Mapapansin din sa CCTV na umupo ito sa may dulo, taliwas sa direksyon ng CCTV. Maya-maya pa ay tumayo na ito at tumungo sa counter upang umorder ng kanilang inumin kahit na alam naman ito na meron pang halos lagpas kalahating oras bago dumating sina Myrna at Honey sa coffee shop. Nang maihatid ng waiter ang kanilang inumin, maaaninag sa video na ipinatong ni Myrna ang mga paper bag sa unahan ng mga inumin na tila tinatakpan nito ang mga baso. Tumingin pa ito sa likod niya at saka hinagip ang kanyang bag. May kinuha ito sa loob ng kanyang bag at parang may ginawa ito sa mga inumin, ngunit mahirap kumpirmahin kung ano iyon dahil una, malabo ang video at pangalawa, natatakpan ng mga paper bag ang mga baso. Umupo si Jessica sa isang blind spot kaya't hindi nahagip ng CCTV kung ano mismo ang ginawa niya sa mga inumin ng mga panahong iyon. Habang nagkakagulo naman ang mga tao, maaaninag din sa footage na parang walang emosyon sa mukha ni Jessica. Mapapansin din na parang kinakamot nito ang kanyang hita habang ang lahat ay nagkakagulo sa sitwasyon ni Myrna. Sa lamay naman ni Myrna ay parehas din ang emosyon na ipinakita ni Jessica sa mga tao. Puno ng pagpapanggap at ni hindi man lamang ito nagpakitang malungkot sa sinapit ng kanyang matalik na kaibigan. Dito na nabuo ang hinala ng mga pulis na maaaring may kinalaman ito sa pagkamatay ni Myrna. Dahil permanent resident si Jessica ng bansang Australia, maaari itong lumabas ng bansa kailanman nito gustuhin. At kapag nangyari iyon ay mahihirapan silang hagilapin ang kinaroroonan nito. At dahil sa pangambang iyon, inaresto ng mga pulis si Jessica on suspicion of premeditated murder 10 araw matapos mapaslang si Myrna sa coffee shop. Base sa paniniwala ng mga Muslim, ang katawan ng tao ay patuloy na nakakaramdam ng sakit kahit na hindi na ito humihinga, kaya't ang autopsy ay mahigpit na ipinagbabawal. At ganoon na nga ang nangyari sa katawan ni Myrna. Hindi pinayagan ng mga magulang nito ang full autopsy
at pumayag lamang na makakuha ang otoridad ng mga sample sa kondisyon na gagawin nila iyon ng may labis na pag-iingat at paggalang sa katawan ni Myrna. Nang maisailalim sa autopsy ang mga sample, dito na nakumpirma ng mga pulis na nagkaroon ng bleeding sa tiyan ni Myrna. Nakita din ng mga pulis na meron ngang traces ng cyanide sa tiyan nito at nagmatch din ito sa cyanide na nakita sa basong ininuman ni Myrna. In-interview din ng mga pulis ang dating manager ni Jessica sa New South Wales Ambulance. At dito ay sinabi ng manager na meron ngang kakaibang ugali ang dati nilang empleyado. Kinumpirma din ng dating manager na ito na walang duda na may kakayahan itong si Jessica na pumatay ng tao kung gugustuhin lamang nito. May isang pagkakataon din di umano na binantaan ni Jessica ang kanyang buhay at sinabing papatayin din ito ang kanyang ina. Kinontak din ng Indonesian Police ang Australian Federal Police upang alamin ang criminal history ni Jessica sa Australia. Ngunit dahil walang parusang kamatayan sa Australia, nakikooperate lamang ang Australian Police sa investigasyon kung mangangako ang Indonesian Police na bibigyan nila ng leniency si Jessica kung sakaling mapapatunayan itong nagkasala at hindi kailanman mapapatawa ng parusang kamatayan. Labag man sa kanilang kalooban, walang nagawa ang Indonesian Police sa kondisyong ito ng Australian Federal Police. Dito na inirelease ng Australian Police ang history ni Jessica sa Australia. Sa report na ito, makikita na 4 na beses nang nagtangkang magpakamatay si Jessica. Nakumpirma din ng report na ito na ilang beses din itong pinagbantaan ang buhay ng kanyang mga katrabaho sa New South Wales Ambulance. Dito na rin nakita ng mga pulis ang insidente kung saan ibinangga nito ang kanyang sasakyan sa isang nursing home. Nakita din nila ang complaint na i-file ng ex-boyfriend ni Jessica ng pagbantaan ng dalaga ang kanyang buhay. Dahil galing nga sa mayamang pamilya, hindi naman pinabayaan si Jessica ng kanyang mga magulang. Todo din ang suporta ng mga ito sa kanilang anak at ikinuha si Jessica ng isang katerbang abogado. 20 pinakamagagaling na abogado sa buong bansa ang nasa likod ni Jessica. At dahil dito, lalong lumakas ang loob ng dalaga. Sa isip ni Jessica, hindi niyo ako makakanti dahil mayaman ang aking pamilya. Naging laman din ng balita ang trial ni Jessica sa Indonesia. Tumagal ang trial na ito ng halos 5 buwan na talaga namang sinubaybayan ng mga tao. Sa bawat pagkakataon na makikita itong humaharap sa media, walang kahit na kaunting bakas ng pagsisisi sa mukha ng dalaga. Parang enjoy na enjoy pa ito sa atensyon na nakukuha niya mula sa mga tao. Pangiti-ngiti pa na akala mo ay nangangandidato. Habang gumugulong ang kaso, dito na kinwestiyon ng kampo ni Jessica ang paggamit ng criminal records niya mula Australia, gayong wala naman itong koneksyon sa kaso niya sa Indonesia. Dumipensa naman ang korte at sinabing ginamit lamang nila ang report na iyon upang kumpirmahin ang kanyang masasamang pag-uugali at hindi naman sila nabigo nang mapasa kanila ang criminal records ng dalaga. Ngunit sa kabila ng kumpirmasyong iyon, naging napakalaki pa rin ang pag-asa ng kampo ni Jessica na mapapawalang sala ito. Una, walang nakalap ang mga otoridad na ebidensya na magkukumpirma na si Jessica nga ang naglagay ng lason sa inumin ni Myrna. Pangalawa, wala ring makapagsabi o matibay na ebidensya na may dala nga si Jessica ang cyanide ng araw na nagkita sila ng mga kaibigan niya sa coffee shop. At kung meron man, ang pinakamalaking tanong ay paanong napasa kamay nito ang nakamamatay na lasong iyon gayong tanging mga taong lisensyado lamang ang pwedeng bumili ng ganoong lason lalong-lalo na sa bansang Indonesia. Nagkaroon din ng pagkukulang ang mga pulis na rumesponde sa insidente dahil hindi agad nila na-interview si Jessica ng parehas na araw na napatay si Myrna. Makikita din sa footage na parang kinakamot ni Jessica ang kanyang hita at ayon sa mga eksperto, maaaring nalaglag ang cyanide sa mga hita nito at nagkaroon ito ng allergic reaction. Sinubukang kuhanin ng mga pulis ang pantalong suot ni Jessica ng araw na iyon, ngunit ayon sa dalaga ay naitapon na niya ito. Ngunit kahit walang kumpirmasyon na si Jessica nga ang naglagay ng lason sa kape ni Myrna, mas marami pa ding ebidensya ang lumabas na magdidiin sa dalaga. Hindi binigo ng hustisya ang mga magulang at kaanak ni Myrna, kaya't noong August 27, 2016,
Si Jessica Wongso ay napatunayang guilty sa pagpaslang kay Myrna Salihin at makukulong ng 20 years upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Parang nabunutan ng tinik ang mga magulang at asawa ni Myrna nang marinig ang hatol ng korte. Umiiyak ang mga ito habang nagpapasalamat kay Allah. Dahil may kasunduan ng Indonesian Police at AFP, hindi nahatulan ng kamatayan si Jessica at sa halip ay nabigyan nga lamang ng parusang 20 years na pagkakakulong. Ayon sa korte, walang kapatawaran ang nagawa ni Jessica nang patayin nito ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sumang-ayon din naman ang korte na marahil ay bata pa si Jessica kaya't naging padalos-dalos ito sa pagdedesisyon. Idinagdag pa ng korte na maari pa itong magbago. Nang marinig naman ang hatol, walang naging reaksyon sa mukha ni Jessica. Hindi nito alintana na makukulong siya ng 20 taon. Ang tanging sambit ng dalaga ay, "Hindi ko matatanggap ang hatol na ibinigay niyo sa akin." Nakakalungkot isipin na tila napakababa ng parusang natanggap ni Jessica sa pagpatay kay Myrna. Dahil kung tutuusin, lagpas 20 years pa sanang mabubuhay si Myrna kapiling ang kanyang mahal sa buhay. Kung hindi nangyari ang insidente, marami pa sanang magagandang bagay ang mangyayari sa buhay ni Myrna. Kakakasal lamang nito sa lalaking kanyang pinakamamahal. Nagsisimula pa lamang silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Ngunit dahil sa kasakiman ni Jessica, lahat ng iyon ay hindi na mangyayari pa. Dahil sa kasakiman ni Jessica, naputol ang buhay ni Myrna na kahit kailan ay hindi na maibabalik pa. Kilala si Myrna ng kanyang mga kaibigan at kapamilya na may magandang puso, isang mapagmahal at maalalahaning tao. Dahil kaibigan niya si Jessica at nag-aalala siya dito, nagbigay ito ng payo upang mapabuti ang kanyang kaibigan. Ngunit ang kabutihang iyon ay siyang naging mitya ng kanyang buhay. Ayon sa asawa nitong si Arif, si Myrna ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Mapagmahal ito, may mabuting puso at walang iniisip kundi ang kabutihan ng ibang tao. Para naman sa mga magulang ni Myrna, hindi pa rin sila makapaniwala na wala na si Myrna sa edad na 27. Masyadong mabilis ang pangyayari at matatagalan. Matatagalan bago sila makalimot. Sa kasalukuyan naman, minabuti ni Arif na bumalik na lamang sa Melbourne para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Iwan lahat ng sakit na nangyari sa Indonesia at wag nang lumingon kailan paman. Inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!